Manila Bay Dolomite Beach di umano ang isa sa mga sanhi ng pagbaha dito sa lungsod ng Maynila, partikular na dito sa Taft Avenue at Malate area. Bago po natin ipagpatuloy itong mga kababayan ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at syempre i-like niyo na rin po ang video na ito. So ito mga kababayan, balikan lamang po natin itong Manila Bay Dolomite Beach. Taong 2019 hanggang 2022, ginawa po ang Dolomite Beach na ito sa pamumuno po ni former President Roa Rodrigo Duterte at nung panahon na yon ay mayor po sa lungsod ng Maynila si Mayor Isko Moreno. So dito maririnig po natin ang panayam po ng chairman ng MMDA at maririnig din po natin dito kung ano pong stand o position ni Mayor Isko dito sa kumakalat nga po na balita ngayon mga kababayan na ang Dolomite Beach ay isa sa mga sanhi nga daw po ito ng pagbaha. Pero po naibigay na statement po si Chairman Artes regarding to sa Dolomite Beach. Chairman, pa-reiterate lang po, ano po yung naging problema at ano po yung solution doon sa issue po ng Dolomite at after naman po kay Yorme, doon po sa issue pa rin po ng Dolomite, ano naman po yung posisyon ng pamalang lokal para po masolve yung problema sa pagbaha na apektado rin ng Dolomite? Actually, parte lang po kasi yung drainage system doon sa Dolomite Beach project. Kasi nga, according sa mandamus order ng Supreme Court na linisin yung tubig na dinidischarge sa Manila Bay, yung tatlo pong outfall, isa na po ito, ay hinarang po yung tubig para nga po maliit yung capacity ng STP para i-process. So ayan mga kababayan, sa pagkakaalam ko kaya po nagkaroon ng tatlong outfall po dyan, yan po yung sa Remedios at yung sa gitna at yung dyan po mismo sa Manila Yacht Club. Hindi po direkta na pinapalabas yung tubig papunta po sa Manila Bay area kasi sinasala pa nga po dyan sa STP. So ito, pakinggan pa natin Kaagad-agad yung pong tubig, hindi kaya yung ng STP yung volume ng tubig na dumadating, kaya po nagkakaroon ng imbudo, naiipon muna sa mga karsada bago mailabas. Kaya nga po natin ito binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad para po hindi maharang at magbaha. And with this, hoping nga kami na sufficient ito para mailabas yung tubig during rainy season. At kung hindi po, may isa pa pong outfall na doble nito ang laki doon sa Remedios, na kung hindi po makakaya pa rin ilabas yung tubig kaagad-agad, baka mapilitan din po kami na buksan yon para nga po maiwasan yung pagbaha dyan po sa may Remedios top area. Again, temporary solution po ito. Ibabalik naman po namin tuwing pag-init at wala na yung ulan para makomply pa rin yung mandamus order na linisin yung tubig na ilalabas sa Manila Bay. In fact, magkausap po. So ayan mga kababayan, sa pagkakaalam ko lang ilang dekada na wala pa yung Dolomite Beach dito sa Manila Bay area, lagi na pong nabaha talaga dyan sa Taft Avenue. So ayan, dito po sa sinabi nilang temporary solution, okay po yun, tuwing sasapit yung tag-ulan, naiipon yung tubig, kung isa sa mga dahilan dahil nga hindi kaya ng STP na maglabas agad ng mga tubig, kaya mabagal ang paghupa ng tubig naman dito sa mga kalsada. Kung isa po yan sa mga dahilan, pwede naman na gawing temporary. Kung talagang mataas na ang level ng tubig dito sa mga kalsada, pwede nilang i-release, maalin man dyan sa tatlong outfall po dito sa Manila Bay area. Pero kung yan po ay permanenteng ganun ang gagawin, talagang hindi po malilinis ang tubig dyan po sa Manila Bay area, kasi nung mga panahon mga kababayan na hindi pa inayos o nirehabilitate itong Manila Bay, malayo pa lang, amoy na amoy mo na talaga yung baho po ng tubig dyan po sa Roas Boulevard. Mayor, may pagtutulungan po namin na kasi nakita nyo crane ang kailangan mag-alis kasi mabigat talaga yung gate. Baka pwede namin lagyan ng yung movable na chain block lang, di ba Mayor? Na maaalis siya kahit ng tao lamang
at maiibalik. Like kung nyari wala namang ulan, itong week na to, pwede namin isara muna para malinis yung tubig na ma-discharge. Dahil sa kaya nakita nga namin, pagkabukas wala pang ulan. Ang lakas ng tulo ng tubig. Imaginin mo, kung may ulan pa, di mas lalo ng mas malakas yan for sure. And yung remedios na outfall na ganito, doble or triple pa nitong binuksan natin yung laki. Kaya nga po, kung hindi pa ito magiging sufficient, baka ibuksan na rin po namin yung isang outfall during rainy season. So malalaking project po na flood control project, sino ba talaga ang lead agency? Ang MMDA o ang DPWH? Well, under po sa mandate namin, ang flood management po ay nasa MMDA. It's just that yung mga major flood control projects po ay nakalabak po. Drainage system po natin ay ang gumagawa po niyan ay DPWH. Pag nagawa po nila, ita-turn over po sa amin for operations, doon lamang po pumapasok yung jurisdiction namin. Pero habang ginagawa, nire-repair or kino-construct, DPWH po yan. Yan po yung sinasabi ni Secretary Puno na technical assistance sa amin. Dahil sila po ang nagpapagawa niyan. Pagkagawa, ita-turn over sa amin for operations. Yun po yung jurisdiction namin insofar as flood management is concerned. So far naman po, yung na-turn over sa amin 71 pumping stations, lahat po yan ay gumagana at full capacity right now. Yorme, sir, yung posisyon po ninyo sa Dolomite at yung effect na po. So ayan mga kababayan, no, kung sa tingin pala ng MMDA ay kulang yung STP, hindi mainam na magdagdag at magdagdag pa ng ilang STP para ma-accommodate yung tubig na lumalabas o pumapasok dito para malinis muna bago ilabas sa Dolomite sa Manila Bay, ano. So kung ganun, di dapat dagdagan pa ng dagdagan yung STP na meron dyan sa Manila Bay. Niya sa pagbaan dito sa Maynila. We will continue to clean it, no, in that area kasi siyempre puntahan na yan ng tao. And True, no, kasi last time parang binash din ata ito ni Yorme itong Dolomite Beach, no, nung ginagawa pa lang ito. Pero ngayon maririnig naman natin na parang gagawa nila ng paraan, no, kung paano masolusyonan yung pagbaha dito na hindi madadamay ang Dolomite Beach. And whatever garbage that will give us, we have to do our part as a city government and working hand in hand with the national government. In this case, apat na bahagi ng pamahalaan, no? Ahensya, lokal, MMDA, DPWH, saka DNR. So tulong-tulong lang, but first things first, yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay yung hinihingi ng mga taga Maynila na bigyan ng atensyon yung pagbaha. Because marami talagang nadidisgrasya. And we don't want to see in the news that because of nagbaha, dumating. Pero hindi naman para ikipit balikat namin yung sitwasyon. Katulad namin as lokal, as you all know, talagang inuhukay namin lahat ng imbornal dito sa Maynila to create more space and absorb and carry more water or wastewater. That includes rainwater in the city. Yan ang mga, even yung mga scientifico, yan ay sinasabing immediate solution for now. But in line with our aspiration also na in the long term, itong STP is the solution of everything. So yan yung gusto kong marinig dito kay Yorme, mga kababayan, no. So in the long term daw talagang yung STP, no, yun yung pinakamabisang solusyon para malinis po yung Manila Bay. So kung ganun, dagdagan ng dagdagan ang STP kung saan mang merong mga malalaking river channel na dumadaloy papunta dyan sa Manila Bay, ano.
malinis na tubig na itatapon sa Manay tayo. So, with regard to that, we have to put more this type of facility all over the west side of the city of Manila. And even up to the north. Remember, we have also Sunog Apog, Estero de Balot. Marami pa kaming ilog sa nakadadagdag ding dumumi sa tubig dagat ng Manila Bay. So, one, we are grateful na merong ganito sa Roas Boulevard. Now, we found out after so many years of using it and the load of water is so much already, so kailangan i-innovate, dagdagan. So, doon naman, yun yung talagang pangmatagalang solusyon. And of course, nakikisuyo kami sa aming mga kapwa taong pamahalaan na naitalaga ni Pangulong Marcos na BNR and DPWH, dapat pwede pagtuunan na natin ang pansin ito. Two things, no? One, patuloy tayong tutupad sa ipinag-uutos ng batas, yung mandamos. Two, dapat we should not stop innovating and building more facility para naman sa ganoon, maiwasan natin in the future yung makadisgrasya ng mga ari-arian ng tao at yung kaligtasan ng tao bayan pagdating sa usaping pagbaha sa Maynila. And not only Manila, nararamdaman na natin sa Metro Manila yung pagbaha. Kung anong take ng taong bayan ngayon, at least po, modest assessment namin ni Chairman at sa po ng kanyang team at ng team ng City Government, malaking may epekto ito sa load. It will not solve, mind you, it will not solve. We are not claiming it's going to solve the entire problem because the solution, kailangan talaga ng malaking programa pa in addition to this. But for the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping, pagbukan liwayway, umupa na. Yun ang minimum goal namin. So yun isa sa mga temporary lang sabi nga dito ni Mayor, sabi rin ng mga scientist na expert po dito yun na yung pinakamabisang paraan para mapabilis yung paghupa ng tubig nga po dyan sa Taft Avenue o sa Malate area. So effort ng MMDA, effort ng DPWH, effort ng Manila to unplug our drainage system to clear yung mga water passage like creek and ilog. So tulong-tulong lang kasi talagang kawawa ang tao. Yes. Hindi na tayo lumalayo, Malate. So ayan mga kababayan, narinig nga po natin dito ang pahayag po ng MMDA Chairman at ni Mayor Isko. Isa lang naman po ang ibig sabihin nila dito. Ito ay isang temporary solution lamang po ang magagawa nila sa ngayon. Sabi nga ni Mayor Isko, hindi niya kiniklaim na magagawa nila, pero it is a temporary solution nga lamang po. Ito ang pinaka the best nga po dito ay magkaroon pa ng mas malaking programa kaugnay po dito sa pagbaha nga po dito sa Taft Avenue at mas madamihan pa ang STP para hindi na makadagdag ng dumi na pumapasok po dyan sa Manila Bay. So yun lamang naman po yung narinig natin ngayon dito sa kanilang pahayag. Ayan, maraming salamat po sa inyo and God bless you all.